Good morning. Hallelujah. Ano sa inyong amahan? Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat ko sa Ginoo ako ko safe. Mag-exonan, the conference was very good. Comprehensive exonan, tapos ko sa conference, Global Apostolic Conference, hindi tungkol kay as a member, but a family. Okay, so doon na natin pamilya around the world. Amen. Salamat sa Ginoo sa pamilya. Salamat ko sa Ginoo ang Ginoo na provide sa tanang mga panginahanglan. Salamat sa Ginoo ang nag-provide sa akong plane tickets si Yin at si Daniel. Nag-provide sa akong hotel si Pastor Brett. Nag-provide sa kuha sa registration. Mga kaigsunan si Pastor Brett. Ang tanang mga gastos dito, mga kaigsunan, provided sa mga anak sa Ginoo. Wala ko makailan at mga kaigsunan. O kung nakita ang pamilya sa Ginoo, sa tibuok kalibutan. Hallelujah. Natay pamilya sa China, di po sabot sila sa Pilipinas. Hindi ko na sa Pilipinas. Dagang kayo mga Chinese, Indian, Pakistan, natay mostly yun South African, dun ay wala kabot ang Germany, wala makabot matungkol sa gera sa Middle East. Ilang plano tuwagi man sa Dubai. Pero salamat sa Ginoo na Ginoo maayos sa kinabuhi. Nakuha sa conference wala ko nakambong tungkol sa affected sa gera sa Middle East. Pero salamat sa Ginoo mga kaigsunan kaya ang Ginoo maayo-ayo ipahilunan niya tanan dili lang kay katawko para kaninyo para sa atong tanan diha sa lawas ni Ginoong Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang gusto sa Ginoo i-bless tayo. Kaya kaigsunan, salamat sa Ginoo na ang Ginoo maayos kayo sa tanan, nag-provide siya sa tanan. Ang mga nagaproseso sa mga papel, si Inem, kung isa katabang mga kaigsunan, silang Terence, o muna nga ang tanan i-provide sa Ginoo. Ako hindi salamat ang Ginoo kung natawag, bisan ko lang tulog, tigil tubig. Pero iabot ko din kasi na akong mag-travel. Hallelujah. So, hindi ko butang ng connection na hindi na ito unahon ng travel, kung unahon na ito ang pulong sa Ginoo. Okay. At ito ang connection sa atong mga mensahe. Ang mensahe hindi ko butagon, the cause of grace. Say with me, the cause of grace. Kumana ko? The cause of grace. Kumana mo? The cause of grace. Doon nila ay pili ang grasya. Okay. Kung wala'y pili ang grasya, disgrasya.
Di ba? Daghang mga tao na nagdisgrasya, kaya wala kasahin. So, we talk about today about the cause of grace from claim to praise. Sagot na. Gikan sa kamatayon, ngadto sa patay. Kung ang tao tunay namatyan, hindi siya pagkatawa. Kung ang tao ikamatyan, tunay namatay sa ilang pamilya, dili siya katawa niya. Pero kung wala na hitabo makaigsunan, gikan sa kamatay ngadto sa praise. So, let's talk about David's sacrifice ended the plague. Ang sakripisyo ni Hari na David, King David, miundang sa mga kamatay. Pagkamus pa mag-igsunan, akong hate na nasa pagdukog sa mulo, pagputa. Father God, we thank you so much for the blessings that you will give to us today. Ang Lord, ang mag-bless ini, ang mga pulong mo na among pagkapamatian o pagkapatalibukan, ini Ginoo musulod sa among espiritu. Because when you hear, faith coming by hearing, and hearing by the words of God. Para manawa, ang ating pasalamatan, Ginoo, ikan sa sakripisyo, miundang ang kamatayan. Kung dining ang tawag, Ginoo, among tining apply sa among kinukuhi. Among kuhaon ang mga maayong utang diha sa talang kasulatan. Kung ang talang kasulatan, maong Biblia, maong makabalik kung ganamo sa paglalakad diha kanin. In Jesus' name, Amen. Amen. The cause of grace. 1 Chronicles chapter 21 verse 13 to 27. Ako prakon masahon ang kapilalang ini mag-observe. Sugod na sa verse 26. And David built an altar to the Lord and offered burnt offerings and peace offerings and called the Lord, and He answered him from heaven by fire on the altar of burnt offering. Verse 27. Then the Lord commanded the angel that he return the sword to its sheath. Atotas kanang atong sinutihan. O si David nagpupod o sa kahalaran kang Jehovah na naghalad sa mga halad na sinunog o mga halad na dait misampit ng Jehovah o kang iyang ginubag siya pinaagi sa kalayo gikan sa langit ibabaw sa halaran sa halad na sinunog. Verse 27. O si Jehovah nagsuko sa manununa sa angel. And the Lord said to the angel, okay? And the Lord said to the angel, o iyang isakop pag-usap ang iyang espada sa sakuban niya. Okay, tunay na po tayong blessing din ni Pag-Iksyonan. Pamati na dito. Ikan sa from cursing to blessings. Ikan sa wala, naa sa kadaghan. Ikan sa kalisod, naa sa kadagayan. Okay na itong mensahe, dinigutang. Ang 1 Chronicles chapter 21, verse 13 to 27, nag-focus na siya. It focuses on David's sin of pride. Ano ang isunan? Sin of pride. Sa mga sin of pride, sa garbo. Sin of pride. Number 2, resulting judgment. When there is sin, there is judgment.
when there is judgment, King David, he repent. There is repentance through costly sacrifice. I repeat, when there is sin, kung doon ay sala, the result is judgment. Kung kasala ka, mga kaigsunan, doon ay silot ang Ginoo. Okay? So, karon mga kaigsunan, akong tanawon kung usay buot ipasabot nini. In the Bible, the sin of pride is viewed as excessive. Now, what do you mean by pride? So, tanaw mga kaigsunan ang pride. Garbo. Garbuso. Yung paggarbo mga kaigsunan, sala din siya. Kung ang tao na garbuso, mga kaigsunan, ang tao na garbo, mga kaigsunan, dunay judgment according to the Bible. Ayaw yun paggarbuso. Amin ba? Ano mo? Mga ayaw people, mga ayaw things. Okay. Pride. What is pride? Pride means exalting yourself above God. Okay? I repeat. Pride means exalting ourselves above God and your neighbors, or believing yourself the way is better than God. Nagtuo ka, ang imong gihimo labaw pa sa imong Diyos. Labaw pa sa Diyos, labaw pa sa isang katao, labaw pa ni brother, labaw pa ni sister, ang imong gihimo, ikaw ang pinaka-the best. Di ba? Now, mga kaigsunan, what is excessive? Excessive. Okay. The sin of pride is viewed as excessive. The word excessive means more than natural. Kung ikaw, natural lang kung imo kinabuhi, o kanya maghimo ka sa and natural, that's pride. Example. Example. Magpakita yun kasi kung baga na dato kay ka. Pero kasi kung malay mo na kay ka. Dito. Diba? This is school. Magpakita yun na the best ka dito. Paano ka? Makita ka sa imong mga cellphone, sa imong shoes, sa imong mga gipang sulo, pero ang imong tanay, wala na kurol. Wala na. Imong ipakita imong pinakamayon dito. That's pride. Amen? So, bakit sunan ninyo? Excessive means more than natural. If you do more than natural, that's it. Be yourself. Kung unsa ka, hindi mo sa Ginoo, ikaw. May mga Lord, gamahin ko sama ni sama ni ko dito, Lord. No, ayaw. Gihimo ka sa Ginoo, ikaw. Gihimo ka sa Ginoo, kung unsa ka, dilipeta ko rin ako kaigsunan. Naay mo, naay ako. Naay ako, hindi mo. Dito pareha. Yan ang nang kamultaas. Pareha ba? Tupong pag-imong tudlo? That's not unnatural na siya. Tupong man, wok siguro siya. Di ba? Mga kaigsunan, gihimo ka sa Ginoo,
Unique na tubangan niya. Dili ka parehang makaigsunan. Okay. Now, and natural, more than natural, desirable, and desirable. Okay. Self-absorbed preoccupation with one's own importance. It means ang pride mga kaigsunan directly rebelling against God by taking glory that belongs only to Him. Kung ikaw magpagarbo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, imong gikawatan ang himaya sa Dios o imong gigamit. That's pride. Ayaw pagkuha sa dungog sa Dios, mga kaigsunan. Ayaw pagkuha sa dungog sa uwan. Kuha ang dungog sa Dios, kakihatag nimo. Amen. Because pride, sin of pride, it is considered the root of all sins. Kung naanyan mo ang sin of pride, it is considered as the root of all sins. Mo'y gamot sa kanang sala, mga kaigsunan. And often leading to destruction. Kung ang tao garbuso, mga kaigsunan, ihulog sa Diyos. Sige nga sa Malang Sulatan, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Gives grace to the humble. Pinasay na to, muhatag siya o grasya sa mga mapausanon. Kung ang tao na mapahitason, disgrasya. Ganang disgrasya man, ihapuman sa Ginoo. Kung sa may pagpasabot na makaigsunan sa original yun, kanang God gives grace to the humble. In Hebrew Bible is His free gift of life and goodness. Free gift of life. Number 2, goodness. Mao ka na ang grasya sa Ginoo, mga kaigsunan. Free. Ang grasya sa Ginoo is free. Wala kayo sa Malang Sulatan, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Kining grasya gisutan dinhi sa Hebrew word, it is gift of life and goodness of God, rooted in enduring love for humanity. Ang kining namang gift of life, kining goodness, it is rooted, gigamot mga kaigsunan, diha sa enduring love for humanity. Kung ipasabot ka, ang grasya sa Ginoo, kung mga gihatag para sa imong kinabuhi. Wala nga sa wala-wala mga kaigsunan. Ang atong kinabuhi, taas ka tagarbo, gipasayan utas Ginoo. Hallelujah. Now, let's come to the consequence of sin. So, may consequence of sin. Ang resulta sa sala. Okay. The consequence of sin, dunay judgment. When there is sin of pride, there is judgment. Okay. Ano sa man kining judgment? Kunya natahangan ng mamatay? O karon na? Sa inyong luna. Nandun na kay sin of pride. Karon na ba? O yan ang humanatag bumatay. Kung ato mantas Ginoo. Karon. Karon na kay sunan sa inyong kinabuhi. Amen. Karon.
Hindi nakahumang mamatay o karon? Karon. Sakto. Karon ka i-bless, kung doon na kay sala, tumagal sa Ginoo, karon mo ka-i-judge. Amen. So sin of pride na kaigsunan, there is judgment. Okay. Kung sa may resulta sa sala ni King David, naghimo na siya census. Kung sa may census mga kaigsunan, pag-ihap sa iyang mga tao. Okay? Sala ka na ipag-ihap sa mga tao. Dili sala. Ganun na yung maning sala. Because David, isudlan ni Satanas, kung tanaw ni mo sa balang kasulatan, ang verse 1, Satan incites King David to conduct a census of Israel, reflecting pride and lack of trust of God. Mga kaigsunan, si King David na wala na siya sa pagtuo sa Diyos, o kunya ang bahong sa yawa, misulod siya muna, o kunya mingon siya, akong ihapon ang tanang tao sa Israel, aron akong ingnon na ang akong mga tao, kusgan sila. Ang akong mga tao, maayo sila. Ang akong mga tao, dahil ang iyang pagdaig, kadto na sa mga tao, wala na siya magdaig kadto sa Diyos. Muna isa na iyang kaigsunan. Kung magsugod na ganito sa pagdaig sa imong mahali, kung magsugod na ka sa pagdaig sa imong resources, mga kaigsunan, sultihan ko ikaw, labaw sa tanang kadto sa Diyos, ibagsa ka sa Ginoo. Amen? Amen. Hallelujah. Ang sala ni David, dili ang katong census na gihap niya. Ang sala niya, katong garbo, nga iyang pagtanaw sa mga tao, mas labaw na sa Diyos. Okay? Now, action na. Number 2, the heart of repentance. Repentance. What is repentance? Repentance is turning away from sin. Say, turning. Say, sa unang turn. Kung mutanaw ko na sa tubangan, mulisok ko. Okay. Kung dinihi ang sala, mulisok ko, at to sa Diyos. Kung ano ginawa ko? Repentance. Kasi hindi saya sa repentance. Pag hinusok, kapasayuan ikan sa Ginoo. Kaya kung naingon ikaw, ipasayon na ko sa Ginoo, o niya, naghimok yaman ka sa mga dautan, wala ka ng pasayo, wala ka na ngayong pasayo sa Diyos. Ano man? Huwag man ka mag-turn. Nagkanino kung magkagtanaw dito sa dautan, wala kang muliso nga sa Diyos. That is repentance. Si David, mga King David, mga kaigsunan, doon na sa tanaw na ito ang heart of repentance. Okay. He has a humble intercession. Kung sa may pagsabot ni mga kaigsunan. At ay, sa dihan na nakasalag si King David, mga kaigsunan, isuko sa Diyos pagpaadto o usa ka angel. O kunya, doon na siya espada. O gatong espada, mga kaigsunan, ikuha na sa iyang sudlanan, siya sa kuban. O kunya, iyang ready na nga mutigbas ng King David. Gitigbas na wala. Gitigbas. Pasawan yung walang kasulatan, niyang dumadawa, 70,000 ka mga tao na namatay sa espada. Muna ginawag po kamatay. Amen. Amen. Muna siya, kung ikaw
Sama ka sa usa ka train. Kung dili ka mosunod sa ikaw na sa real. Sa agianan magkaigsunan. Tumayo ka magkaigsunan. Kung wala ka sa kabuoton sa Ginoo, tumayo ka magkaigsunan. Amen. Hallelujah. So King David, nakita na to din na doon na siya ginawa ko humble intercession. Kaya nakita niya, personal ko niya nakita ang angel of the Lord na nagbuha sa iyang espada o gipangtigpas sa iyang mga tao. Muna usahay, makaigsunan, magtingala ka na. Kasi kung saan mo panikamot, wala kayo hitabo magkaigsunan, tungkol kay wala pa makinusul ng Diyos Ginoo. Sorry Lord, sorry kay Ginoo. Amen. Hallelujah. Let me congratulations. David seeing the angel with a drawn sword falls to his face and takes responsibility pleading for the people. Ang ikuha ng espada. Gani kay wala uigo niya kay siya man ang hari. Miigo sa iyang mga tao. 70,000 ka mga tao na matay niyan itong panahon ng mga kaisunan. Now, next. Kung sa may isugo sa Ginoo ng tutang David, obedience and instruction, and David immediately obeys God's command to build an altar. Ngayon ang Ginoo, o David, maghiko ka o altar. Dapat kay altar siyang malay. Okay. Dapat kay altar sa imong business. Dapat kay altar sa imong pag-eskwela. Kung puro lang patsa lang. Kay altar. Dapat kay altar sa imong pamilya. And the Lord said to David, build an altar. You build an altar. Maghimo ka altar. Di ba sa lasat din, nagwali ko mag-eksunan, may tungo ni Noah. Kung sa may unang gihimo ni Noah, mag-eksunan, pag humangkin niya, pag naog niya, gikan sa arka. Pila sa katuig dito. More than a year dito sa ibabaw sa arka. Pero kung naog niya mag-eksunan, wala siya ngayon na, Jimmy, dito kayo kaliputan. Magtanunta niya, mag-harvest na. No, wala siya maghimo mag-eksunan. Unang butang niyang gihimo, naghimo siya altar. What is an altar? Asahan na ito mag-eksunan. The altar is a place of consecration and a covenant of making significant encounters with God, with divine. Pinisay mo na ito. Usang nilikanapit na consecration. Ano ba? Dedikado para sa Ginoo. Usang nilikakapit saan nandito sa Diyos na maghimo ka o encounter diha sa Ginoo. Imo mag-isubihan ang Diyos, mag-eksunan, na i-bless ka sa Ginoo. Imo mag-isubihan sa Ginoo na salamat Lord sa blessings. Imo mag-isubihan sa Diyos na sa diyan nag-business ka, i-bless ka sa Ginoo, nagpasalamat ba ka kaniya? Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo kay eksunan. Especially na niya siya. Sa hotel na mag-isakan, free siya breakfast. Katong hotel na akong gisakan, 15 floor.
Kanya ang breakfast sa 11th floor, 10th floor. Karon, nagabot ako dito kay Sunan. Wow, murag palasyo. Di ba? Murag palasyo. Dili nga ro, doon ay 4 continent foods dito. Americans, sa Africans, Asians dito. Ano, nagpagsugod ako dito. Asa ko magsugod ini? Kasi ako, kumama may ito na magkape. Itong kape niya kay Kanisal, kanya sa kanya. O, hotdog ka na. Naglinggo ko makiksunan. Sige, first time na ako makiksunan, wow, daghan kaya maula ko bumalik. Hindi ay makiksunan. Bisa ba kabay, hindi ko bumalik, why mo pugong din mo dito? Hindi ko, balik mo sila. Disney ko balik mo, wag yung may mga makiksunan. Matulog ko sa Asia, nato ko sa America, nato ko sa India. Lumubo ko sa India ngayon, halang ko kayo. Diba? Ano mga kaigsunan? Ang Diyos, ang atong Ginoo, gusto siyang bless sa atong kinabuhi. Amen. Ingon din siya mga kaigsunan, magbuhat ng altar nato sa Ginoo. Kasi kung hindi mo mga kaigsunan, Lord, sobra na may kiniginoo. Nagkaroon ko dito sa sunod, kung sobra na kiniginoo ang ihatag na ito. For the first time na nagtulog ako niya itong 15th floor, ganito ganit. Kaya kung ihatag sa kong padala sa kasawa mo, picture. Tapos yung iliguanan nga pwede kong gigit dito sa may dito. Tunaan. Dito kaya mag-eksonan. Ikaw, sana na rin. Dahil mag-eksonan, ang Diyos sa ako pang seminar, gusto sa Ginoo, kay Diyos man sa nato, iyang mga anak mag-eksonan, dili gusto magkalisodisyon. Amen? Ang importante lang niya mag-eksonan, kamaghimog yung altar sa Diyos, diha sa imong kinabuhi. Kamu mga estudyante, mag-ibog ko altar. Kamu mga businessman, businesswoman, nagtrabahan kayo sa mga opisina, trabahan kayo sa mga planta, mag-ibog ko altar. Mga kaigsunan, David, naghimog siya ng altar. Sa naghimog siya ng altar, mga kaigsunan, this is the altar of true repentance. True repentance is accompanied by action. Ang true repentance ni David na kaigsunan, uban yun sa aksyon. Wala ka sa baba, wala ka sa sulti, ang iyong pagalagan, uban yun sa aksyon. Amen. Busa, matupas bala ang kasulatan, isugo sa Diyos ang angel of the Lord dito nga. Isa ang angel. Ibalik ang imong espada dito. Pero, patay na ang 70,000. Sinabi, wala iba matay. Kaya nakinusul na siya mag-exodus. Now, the sacrifice that matters. Tinitanaw na ito rin mag-exodus. How God bless David. Yun sama sa Diyos, pag-bless si David. Si David rin mag-exodus, dili siya dili maya hari ang iyang umahan. Si Jesse, dili hari. Kung sa'yo trabaho ni David, magmanantay lang sa mga karnero. Shepherd na siya. Shepherd, during the time of Jesus, were outcasts. Kung saan na outcasts? Kanang sinalikuay. Shepherd were outcasts, mga sinalikuhay sa katilipan. Example, ang imong bana, shepherd. O niya, ay imong asawa, sa balay lang. Yung uli, ang imong bana, dito sa balay, dili ka makasunod sa imong balay. Dahil, mo stay sa
2 to 3 days, hinuang sa ang imong kinabuhi maligo sa ta. Gawas sa imong balay. Usa pa ka, musulod sa imong balay kung hinlo ka na. Because shepherd were outcasts. So David was outcast in the presence of the people. Sa liha nga si David, misalig siya sa Ginoo. Ginihugan siya sa Diyos. Ang dihog sa Diyos nandun ni David, mo'y nakaparato niya. Kung dinihugan ka makaiksunan, if you are anointed by God, you will be rich. Amen. Hallelujah. Ano man? Ang Diyos sa Israel puprotect sa imong kinabuhi. From outcast to kingship. Gikan sa pagkawala, ngadto na sa paghahari. According to the Bible, from his generation, gikan kang Jesse nga pobre, hangtod kang David na himo na siya dato, damor na sa dato, nga gianak ni David, si Solomon. Sa panahon ni King Solomon, walay daog kaniya sa iyang pagkadato. Nga naman, Diyos nun man ang iyang tatay. Kung Diyos nun man ang iyang tatay, gigla si Ginoo, nahimong Diyos nun ang iyang anak. Busa ko na sa tanan makaigsunan, ikaw amahan o ginahan. Mahimo kang Diyos nun. Aron ang imong anak, kung mahimong Diyos nun. Hallelujah. Amen. Amen. Basta, maghimo kang altar at ubangan sa Ginoo. Your personal altar. Your family altar. Altar in the church. In business. In schools. In your work. Maghimo kang altar makaigsunan. It means you always worship and praise God sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Now, sacrifice that matters. Karon, namamatay naman ang 70,000 ka mga tao tungod sa usa ka angel na doon na espada. Niya ang Diyos ang himo kang altar dito. Miyak ko siya sa usa ka dapit. O niya, iyang paliton ang usa ka dapit aron imo manungaltar. Ang tagiya sa yuta, mingon siya nga, o Senyong Hari, kinanayuta, ihatag ng nako ni siya nga libre o katunga ang bayan. O ako maghatag nimo og mga karnero, aron ihatag nimo ngadto sa Dios. Pero wala dawatan ni David ang libre nga yuta, wala ihatag dawatan David ang libre nga karnero para pag-sacrifice ngadto sa Dios. Ug matod pa sa malalang kasulatan, David refuses to offer God that which cost him nothing. Mga kaigsunan, kinahanglan daya ang itong pagsimba. True worship requires sacrifice. True worship requires sacrifice. Kinahanglan magsakripisyo ta sa Dios, mga kaigsunan, sa atong pagsimba diha niya, mga kaigsunan. Mo nang ingon si Jesus, you worship God in spirit and in truth, because true worship sacrifice. True worship requires sacrifice. Magsakripisyo ka, mga kaigsunan, para sa Ginoo. Amen. Amen. Costly altar. David pays full price for the site. Kita hilig mo tag libre-libre. Dinawa nila eh. Ay, hindi kayo libre na tayo eh. So, ayaw! Mangita ka pa atin mo, ang buka. Dinawa na siya. Talito ko kayo, may kayo muhatag yun eh. Kasi makikisunan. Ako si Pastor Fred, si Pastor Christine, wala pa ito. Nagkilit sa hotel ng isa,
sa likod na ako kay gate dito. Murag na sa paklaran. Hotel na siya, pero sa likod na murag paklaran. Dili ni mo malakaw, bisa duha ka oras, puro murag paklaran ng mga sunan. Palit-palit sila. Tulog ito, palit to. Yung ko nga, ayun pa. Ayun pa. Mauna ko magkaisunan. Mauna mag-ambag ko ta magkaisunan. Tingnan na. Gusto na tag-ibre. Kung gusto ka-ibre sa Ginoo magkaisunan, kung bayad ko ba? Tingnan kasi magkaisunan. Even now, David pays full price for the site because demonstrating that devotion is measured by sacrifice, not by convenience. Sabot mo sa convenience? Convenience store. Di ba? Kung sa Bisaya ka na, sayo. Gusto lang na sayo na kinabuhi nga. Librera. Gusto ka na kinabuhi nga. Librera. No, dili magkaiksunan. Mao man naging blessed na kayo sa Ginoo si David kay gusto siyang muhatag para sa Ginoo nga dili libre magkaiksunan. Amen. Amen. Okay, next. Nakita mo man magkaiksunan. The answer from heaven, God answers with fire. Dito ang Diyos mutubang pinagig fire. Fire symbolizes the Word of God. Fire, the fire of the Holy Spirit. Fire of God. So God, ang Diyos na tubang pinagig sa fire upon the altar, signifying acceptance of the sacrifice. Sa niya naghahanap si David, wala siya magdalang puspuro, wala siya magdalang lighter na maghimo siya kalayo dito. Hindi, magikan na kalayo. Ha? Hindi ka na kalayo. Hindi ka sa langit. Kaya naghahanap siya dito, giduslitan sa Diyos, o ang iyang halat na sunog. Amen. Itubag sa Diyos, ang iyahang mga pagampo pinaagi sa kalayo sa Diyos. Amen. Dili sa kalayo sa atong kasuko. Dili sa kalayo sa atong problema. Dili sa kalayo sa mga kalisod. Apan kalayo sa pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos mauman si Kristo. Si Kristo mo ang pulong kung naghatag kung katubagan sa atong mga pagampo. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. So the fire is Jesus. Mo bitaw magkaisa nagkalayo siya. Nagkalayo. Nasinay siya pa. Nagkalayo siya. Sa pagkalakad sa Ginoo, nagkalayo siya pa tayo. Ang uban nagkalayo. Ang uban nagkalayo. Ang uban nagkalayo. Ang uban nagkalayo. Muna siya mga kaigsunan, ang tubag sa Diyos, fire. Hallelujah. Nasa may kahulugan na ito na, and you receive the baptism of the Holy Spirit and the baptism of fire. Kasi magsagot na, baptism of fire is the Word of God. Yun sa nimo, pagdawat ang Word of God, ang pulong sa Diyos, mga kaisunan. Amen. Amen. Praise God. Muna nga, mubasa ka sa pulong Ginoo. Sumati ka sa pulong sa Ginoo. Mag-meditate ka sa pulong sa Ginoo. Mga kaisunan. Nindot kayo ang pulong sa Ginoo. Ano man, ang pulong sa Ginoo, mauman si Jesus Christ. Muna magtungod ko mga kaisunan. Magtungod ko, mahimog ka nang mag-arrange ko sa mensahe.
Outline naman na diha. Kung iwanin mo diretso, pwede man. Pero, kung imog yun to siya, i-expound pa kayo, makakaon pa yun ka, maka-dig pa yun pa kayo, maka-tanong pa yun ka, uglain pang tubod. Amen. Di ba? Sulay kagkalot na kaisunan yun ta. Undan ka kay nanay tubod. Pero sulay makaisunan kung at kung pinakalaman kayo, dito din ang pinakapuso na tubod. Amen. 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 Wala mo ba yung naging bless sa Ginoo? Wala. Wala kayo magkalot. Wala pupuyuta. Wala yung tubod. Mato pa sa bala kasulatan na kaisunan. Si Isaac, si Isaac, anak ni Abraham, mga kaisunan. Sa diha nag-iabot ang dako kayong pamit, nagutod dito sa Israel, wala siya moadto sa Egypt. Kung sa hindi mo mga kaisunan, he trusts the Lord. Wala sa tubig, nagkalot siya, mga kaisunan, nagkalot siya. Basta ang Genesis chapter 26-27. Nagkalot siya many times. Hangtod na ang tubig na iyahang kakalot magkaigsunan. Dako kayong tubod magkaigsunan. Nga naman, may kalot siya lalong kaayo. Kaya dito na isa lalong kaayo magkaigsunan. Dito ang dako kayong tubod magkaigsunan. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, there was an answer from heaven. God answers with fire upon the altar. God answers fire. God answers. Jesus will answer you in your altar. Diha sa imong altar, mga kaisunan, tubagon sa Ginoo ang imong pangpanginahanglan. Tubagon sa Diyos ang imong mga panginahanglan. Tabangan ka sa Ginoo. Tungkol ang paglalakad sa Ginoo is movement. Ang paglalakad sa Ginoo dili kay magpundo ka diha, hindi kang stagnant. Ang paglalakad sa Ginoo is movement. Ang paglalakad sa Ginoo is migration to migrate. Amen. Now, this is miracle sign signifies God's acceptance of the offering. God acceptance of the offering. Sino kada offering? Amen? Okay, so na. Offering na ito yata na i-accept si Ginoo. Hello? Doon ay offering at ang hatag i-accept sa Ginoo. Hallelujah. Which was made to stop the plague following David's single census. Kung sa inyo sa palang kasulatan, if I record iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung ako nagtagog sala sa pagkasing-kasing, dili ko pamatian sa Ginoo. Di pila na nagkaanaw na simpa, di na nagatuloy ng simpa, maoray ka punta. Maoray ka punta. Ang uban, i-bless ka sa Ginoo. Ang uban, bless ka. Na-bless ka ba? Ang uban, na-bless. Ang uban, na-bless ka. Pero man nakaisunan, tungod kay wala i-accept ang iyong offering. Si King David makaisunan, i-accept sa Diyos ang iyang offering at sa Ginoo. It is because David repented. Kung maghatag ka sa Ginoo, maghatag ang offering, o kanya, wala kang mag-repent, dili ka tubangon sa Ginoo. Napaghatag na itong offering, ang tithes, dili mo na ihatag. Ang tithes, di uli, nga sa Ginoo. Masugod
Sa lubuhis. Sa Ginoo. Po. Hatag na ito po natin sa Ginoo. Naginalo ng Ginoo sa ating gapo o mga offering? Kinala dili. Dili. Pero man, ang Ginoo dato. Iyaha ang gold, iyaha ang tanan. Ang ikinahanglan sa Dios, dili na imo offering. Ang ikinahanglan sa Dios ang imong obedience. Dito kay bless sa Ginoo. Na may naghatag na dili siya obedient. Amen. Isa kinahanglan sa imong offering. One time si Jesus, ingat siya sa templo, pag-abot niya sa templo, magkaigsunan. Si Jesus magkaigsunan. Gusto kayo maningit. Maningit siya. Kasi ano ba? Maningit na sa simbahan. Ito, Ginoo ni. Gusto kayo maningit sa simbahan. Inikuhin niya ang apostoles. Pedro, kita pa ka itong babaeng balo. Diba na? Nasa ka doon ha? Kita pa ka itong babaeng balo. Naghahatag siya sa pinakakatapusan na sintamo. Oh, sundihan ikaw. Siya ang pinaka-ako nga hatag lihat sa ilahang templo. Nga naman, naghatag siya, wala nilain. Kaya hurot-hurot yun. Yan kaya tanong makaisunan. Sumakot mas balang kasulatan, according to the Bible, si David, nihatag siya para sa Ginoo at yung mahal. Doon po sa kong kaawang pastor, kami sa mga pastor, nung hilig kami nga ng pangita kay mga wali, mga kami. Bila niya sa mga pastor na itong lain na tapo natin yung simbahan. Siya yung pastor, kung gusto kayo bless Ginoo, balik ka itong mga mahal na mga libro, at tumanindot yung mga libro, kaya pala kang dito dito ka resources. Diba? Kita hilig naman ng gatong kung sa pinag-aupos lang. Kung na-t-shirt na Jess, pwede nito. Diba? Pag-aksyonan, ang Ginoo mo bless sa mga tao na naghatag para sa Ginoo. Sa kamapusan ng aksyonan. Ibalo ka ba? Sa diha na bi-bless sa Diyos si David. Katong site na naghihimuan niya o halaran. Nahimong templo sa Diyos. Gihimo, the site later becomes the location for Solomon's temple. Hangtod karong adlaw. Katong adlaw nga nagsugod si David, nga nag-repent siya, katong adlaw makaigsunan, ibutangan sa Diyos o templo sa Diyos. Mahimo ang templo sa Diyos. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, you know that your body is the temple of the Holy Spirit. Dili ka mahimong templo sa Jerusalem, but we become the temple of the Holy Spirit. Ganon ka naigsunan. Kay naghalat ka man ngadto sa Ginoo mga kaigsunan. Amen! Lapakan kong Ginoo mga kaigsunan. Nasabtan na ninyo? Nasabtan na ito mga kaigsunan ang mga panalangin sa Diyos na sa mga tao. Kung ang Diyos magabagsak sa tao na karbuso, kung i-bless ang mga humble. Like David, we deserve the sword of judgment. But Jesus, our ultimate substitute, offers a sacrifice that costs everything. His life, averting God's wrath, and bringing mercy. Binisayo na to, bisan pa si David, ang katong sword of judgment nawala. But when Jesus came, si Jesus makaigsunan, He is our
ultimate substitute na siya nagsakripisyo alang sa tanan para sa atong kinabuhi. Sin has consequences, but God's mercy is greater than that. True repentance takes responsibility. Genuine worship is costly. Udrohon ako pag-eksonan. True repentance takes responsibility. Sagot na, ang tinuod na repentance na pag-inusol na kinahanglan ka ng responsibilidad. Pero ang genuine na pagsimba, kinahanglan na mahal. Mahal ka na siya. Pinakamahal sa iyong kinabuhi. Ang pagsimba, diha sa Diyos. Lapakan ng Ginoo. Gusto Ginoo na hindi naman pabiling na bata sa mag-alaga. Sa mga young kids, sa mga young people, mga nanay katay, mga isun. Dahil ako mga bata ng karoon, 5 years from na kung bukan minyo na siguro, pero ayaw sa ayaw na mga minyo. Mag-prepare ko sa inyong pagkulikon para sa Ginoo. Para sa mga mag-prepare, karoon. Amen. Ang youth mga isun siya mo ang future generation. So, ikaw, kita, ang ating church, mahimot ang suga. Hindi lang kayo sa Zamboanga City, hindi lang kayo din sa Mindanao, hindi lang kayo din sa Philippines, whole Asia, and whole world. Hallelujah. Praise God. I hope na-bless ko sa Ginoo, nag-bless ko sa Ginoo sa mga pulong. Kung ang pulong, makakausap sa inyo kinabuhi. Ang pulong sa Diyos. Dito tatanan, matuto sa pagpasalamat natin sa Ginoo. Hallelujah. The cause of praise, from plague to praise. David's sacrifice ended the plague. The cause of praise. This is the cause of praise. Ihatag sa Diyos. Ihatag sa Diyos. Ihatag sa Diyos ang pinaka-maayo, pinaka-the best. Kamay managdanan siya na para sa mga tao, pero the best na para sa iyo, ihatag sa Ginoo. Hallelujah. Nagalagin ang Diyos mo. You are the future leaders. You are the future leaders. Kamu mahimo niyang sabi, mahimo mong doktor, engineer, mahimo mga professional, tatong church, mahimo mga ikan din eh. Doon ay mahimo mayor sa Zamboanga, mahimo governor, i-bless ka sa Ginoo. Di pa maling Ginoo, i-bless ka sa Ginoo. Now is the time. Ano ang tawa? Okay na yung time para sa mga kinabuhi. I-invest nyo. Pag-ibig pag-altar, make an altar, make a devotion. Thank God. Make of devotion to the Lord. And the Lord will bless you. Hallelujah. Sino ba? He became a leader. He became a king. Pinahinigan. 14, 15, 16. Pinahinigan din mo naman. Taas pangalitan ni David. Bigan siya from outcast shepherd to the kingship. Pero siguro wala sa pagtanong ng tao. Pero kung i-bless ka sa Ginoo, one of these days, kung masunod at law, makita lang sa iyong kinabuhi, i-bless ka sa Ginoo. Faithful ka lang sa Ginoo. Amen.
Dili na kagamay. Be kako ka leader. Dito, dili sa Sambuanga. Hallelujah. I prophesy. Dili na kaibigan sa Sambuanga. Dili na yung leader sa Sambuanga. Full Asia. Nakita na mo ba kaigsunan? Doon na yung libro dito sa among sa conference. Oh. Sana ko from where are you? I'm from Ghana, Africa. But now I'm living in China. What's your work? I'm a diplomat. Oh. From Ghana. Nahingo siyang diplomat to sa China. Dahil mga young people dito, businessmen. Oh, kailangan ko rin. Mga young people, businessmen. I-bless na sa Ginoo. Ay, kung kayo sila. Hindutan ni mga young people na yun. Oh. Dahil mga kwalito, no? Dahil mga kinarap nito. May pastor kailangan ko dito from South Africa. Tuwa siya karoon sa Thailand. Nahimo siya pastor dito. Teacher siya, teacher. Kung saan yung mga tao kaigsunan, kung ato ka sa layong kalimutan, dito ka i-bless sa Ginoo. Oh. Yung mga resources nito, inarayin ka sa simbahan. Amen. Ayun, hindi tayo hindi mo pag-ulit pag-kaigsunan. So nakita na ko di ay, faithful ka na sa Ginoo. Faithful ka sa tulong sa Diyos sa kaigsunan. I-bless ka sa Ginoo. David, si David, from shepherd to the king. King sa kaman. Kung sa manipong, dili natanawon sa Ginoo ang iyong kaliwangan. Dili tanawon sa Ginoo kung sa iyong kanihalay. Tanawon sa Ginoo heart. Faithful ka. Parayon lang sa pag-faithful ng kaigsunan. One day, pagkakala ka lang ng kaigsunan. Oh! Wow! It's a blessing. Hallelujah. Panalangin sa Ginoo. Maghandad sa Ginoo sa ating Ginoo. I prophesy, karong adlaw mga kaigsunan, ablihan sa Diyos ang inyong unang-una, yung kasing-kasing espiritu. Nakika din yung mga congregation. Doon ay yung mga leaders sa akong nation of the Philippines. Doon ay mga businessmen. Doon ay mga diplomats. Doon ay mga nagpong na mga tao gikan din sa church Ginoo. Lord, gikan din ang pulisi Ginoo. Iya sa imong gikan ang blessings Ginoo. Hallelujah. Ang dalay mo ka. Hallelujah. Dalay ka na pusan. Praise God. Dili lang kayo mahimong pastor. Dili kayo mahimong kang evangelist. Kung gitawag ka na mahimong kang businessman, membro ni Pastor Fred dito, young people, exporter sa rice whole Asia. You come to the Philippines, give us rice. Young people. Yung ba itong manin sa ato, itong mga asawa kung sa ato mga young people din eh. Pagkanito, magkapo mo mga babae, walay, kamo din eh, magkapo mo nga, dunay mga tao mag-bless sa Ginoo. Yes, amen. Amen. Mga tao mag-bless sa Ginoo. Faithful din sa simbahan. Faithful din sa ilang tithes. Faithful din sa ilang sa mga kaigsunan. Hinihingi, i-bless sila sa Ginoo. I-bless sila sa Ginoo. Hallelujah. Ang kaninot mag-kaigsunan sa prestigious Ginoo. Yes, amen. The anointing of God will make you rich. Ano na lang ang magpa-anoint sa pulong sa Ginoo? Madato ka mag-kaigsunan. Madato ka sa pulong, madato ka sa physical, madato ka sa financial, madato ka sa tanang mag-kaigsunan na naman. Faithful naman ka sa Diyos. Hallelujah. Para salamat kami din ang tawa. Pagkalinot sa iyong presensya, Ginoo. Hallelujah. Pinala na ko, Lord, piling pulong para kanamo karon.
Kaya ikaw, Lord, nag-bless, Ginoo, sa mga kasing-kasing sa mga tao. Dili sila mahimong hopeless. Dili, i-bless sila sa Ginoo. Kada ka-blessings, Ginoo, ablihin niya sa ilang spirit. Ablihin niya sa Espiritu. Na magpaglantaw sila dako para sa kinahiyan sa Diyos. I pray for the young people. I pray for the children. Bless them. Bless them. Dalay mo Ginoo sa mga puso. Walang posible kayo Ginoo. Mahimo ni ng tanan. Mahimo ni ng tanan, Lord. Hallelujah. Ikaw ang Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your anointing. Thank you, Lord, for your grace. Hallelujah. Oh, yeah. Hallelujah. Praise God. Yes, hallelujah. Say hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, hallelujah. Speak the word hallelujah. Hallelujah means praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord.
kinabuhi. Kung na, ikaw na ang Ginoo. May nga Ginoo na hingo ni hingo siya. Usanin sa ito, duha, tulo, magsugod. Meaning mula na, this month, March. Basta kay, repent na ka. May pagkasaylo ka ng Ginoo. Dito may pasaylo, still, dili bless Ginoo. Hindi nga tawa. The Spirit of the Lord, the Spirit of Ginoo na. Spirit of blessing. Spirit of Hallelujah. Ito ang siyang Espiritu kasi sa iyong una-una. Ang blessing. Hallelujah. Pamati kasi ito. And the Lord said, do this. And immediately, do. Yes, Amen. Make people go. Do this. Go and do this. And the Lord will bless you. So, bakit kung ginagawa ko sa'yo? Ito na lang sila, hindi mo mapabless ka rin. Praise the Lord.